Ito ang pagkasabi ni Pablo. For which cause we faint not, but though our outward man, ayan na. Ano yung outward man? Yung flesh natin. Perish. Right. Amen. Pag sinabi natin perish, mamaya, meron naman akong definition dyan. Tingnan natin. Yan. Greek lexicon, perish, diaptero, o diaptero. Ang ibig sabihin, destroy, corrupt, to change for the worse, o to destroy, to ruin, to destroy, to kill, to consume of bodily vigor and strength, use of the worm of moth that its provision, clothing, etc. Ibig sabihin, sa madaling nasisira. Ang ating katawan ay nasisira. Nawawasak. Alright? Outward man perish, yet the inward man, so mayroong inward man. Ibig sabihin, ang Panginoon, mga kapatid, ay wala sa labas, nasa loob. Is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding an eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen. The things that sabi na, ang bagay na nakikita ay temporal, the outward man is temporal. Kaya hindi ito pwedeng pumasok talaga sa kaharian ng Diyos eh. Temporal siya eh. Temporal is temporal, eternal is eternal. Can you say amen? Makinig kayo mga anak. Then, our inward man, renewed day by day. So, the things which are not seen are eternal. Yung bagay na hindi mo nakikita man ninyo, inner man nyo? Hindi. Alam yung isang tao, naniniwala, sabi ng prophet, naniniwala ka ba may Holy Ghost ka? Sabi ng tao, makausapin mo nga siya. Ikaw, naniniwala ka bang may Diyos? Kausapin mo yung Diyos. Ano mo kausapin ng Diyos? Hindi ko naman nakikita. Tama? Yung nakakausap mo ba siya? Yes. Amen. Bakit? Hindi naman kasi siya malayo sa iyo. Hindi siya hiwalay sa iyo. Nandito siya sa iyo. Amen. So, sa madaling salita, hindi pinakititingnan ni Pablo yung mga bagay na nakikita sapagkat nakikita na natin. Mas titingnan ninyo yung mga bagay na hindi na, ano yung mga bagay na hindi nakikita? Faith. Saan ang gagaling ang faith? Romans 10:17. For faith cometh by hearing. What? With the word of God. So, pag pinakikinggan mo ang word of God, ano yung word of God? That is God. Pag pinakikinggan mo ang Diyos, nagkakaroon ka ng faith. Ano yun? Revelation. Faith is a revelation. Nakikita mo ang Diyos. Because faith, Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things. Ano yung substance? Substansya. It's the substance of things. So for the evidence of things cannot seen. Substansya at ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. That is faith. So faith coming by hearing. Alright? Well, so faith coming by hearing. So, tuloy natin. So, saan ang galing ang faith? Okay? Saan galing ang faith? Hearing by the Word of God. At saan ang galing ang Word of God? Ay, siyempre, sa Diyos. Amen. Amen. So, yan po, mga kapatid, the inner man and the outward man. So, mayroon dalawa. Okay? So, kapag tinignan ninyo ako, ilan nakikita nyo? Sala. Pero dalawa ako.
Meron akong, ang nakikita ninyo, yung outward man. Pero yung inner man ko, hindi niyo nakikita. Pero nagsasalita siya. Every time that I speak the Word of God, this mouth is the Word of God, is God. Siya yung nagsasalita, hindi naman nito. Tama? Okay. Perez. Kanina. John 3:11 verse 16. Verily I say unto you, unto thee, we speak that we do know. Nagsasalita kami na alam namin. And testify that we have seen. At aming pinatutuhanan ang mga bagay namin nakita. Ano yung nakita mo? Yung mga bagay na hindi nakikita. Pinatutuhanan mo ang mga bagay na hindi nakikita. And ye receive not our witness, sabi ni Jesus Christ. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall I believe? Or how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Nagsasalita akong makalupang bagay, pero hindi mo napaniwalaan. How shall you believe? Sabi niya, if I tell you of heavenly things. Amen? Tingnan mo ang 11 mga kapatid. Nagsasalita tayo sa ating nalalaman. At nagpapatutol tayo sa mga bagay na ating nakita. Kaya tinanong ko, ano yung nakikita mo? Yung mga bagay na hindi nakita. Why? Yung revelation, yung predestination na pinag-usapan natin ngayon, hindi nakikita ng normal na tao yan. Amen? Tanungin mo, sige, paglabas natin dito, magtanong ka, may alam ka ba sa predestination? Kahit sinong masalubong dyan. Anong sinasabi mo predestination? Yan yung bagay na hindi nakikita ng tao na nakikita natin. Can you say praise the Lord? Amen. Ang sabi dito sa 13, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven. Wala na tao na aakyat, kundi yung bumaba. Even the Son of Man, which is in heaven. Saan daw yung Son of Man? Nasa langit. Pero nung magsasalita siya, nasaan siya? Nasa lupa. Di ba makinaw na? Nasa lupa siya, pero sabi niya, ang Son of Man, nasa langit. Sabi niya, sa 30. Kasi yung langit ay hindi hiwalay sa kanya. Di ba? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so even must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Matanungin ko kayo, meron kasi akong tinanong sisi. Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Sabi sa akin, wala pa. Kailan mo makamtan? Pag namatay na ako, ikawawa ka naman. Pero sabi dito ng Bible, ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ho ba kayo sa Panginoon? Nanampalataya ho ba kayo? Meron ba kayong buhay na walang hanggan? Kapag may inner man ka, meron kang eternal life kasi yung inner man, that is eternal. Mamaya, babasahin natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. World. That whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Paborito ng lahat daw. For God so loved the world. Buong mundo daw, minahal ng Diyos. Hindi po sinabing whole world. Hindi, for God so loved the whole world. Hindi sinabi ng Bible. For God so loved the world. Merong specific na world na minahal ng Diyos. Are you with me? Sino yung world na yon? That is the chosen world. Itong tayong world na to. This piece of earth. Kasi, bakit mga kapatid? Tingnan mo to ha. Pag sinabi natin redemption, pag sinabi natin salvation, kasi narinig natin lahat yan. Alam ba natin ang malalim na kahulugan ng salvation and redemption? Hello? Hindi siya kayo. Kasi marami nang aral ng redemption, marami nang aral ng salvation. And what is the deepest meaning of salvation? What is the deepest meaning of redemption? Alam niyo bakit? Kasi may nahulog. Sino ang nahulog? The first Adam. At maniniwala ho kayo na yung first Adam at saka yung second Adam is the same person.
Kasi yung attributes niya, buhat pa sa simula. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Buto ng mangga. Anong nakikita niyo po sa buto ng mangga, Sister Nora? Ano? Buto lang. Ito lang. Pagkatapos mong kainin, yung buto, walang kwenta, tapon, di ba? Di ba? Useful. Pero di ba niyo alam, yung buto ng mangga, nandun ang attributes niya lahat doon. Nandun na yung puno, nandun na yung balag, nandun na yung sanga, nandun na yung dahon, nandun na yung bunga. Tama po? Na kapag inihulog mo sa lupa at tumubo isang araw at lumaki at magbubunga, mapapakinabangan mo sa isang butong mangga kung sa tingin mo wala nang kwenta. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, itong ating katawan, kung titingnan mo, walang kwenta. Pero dahil minahal ito ng Diyos sa kapagkapiling niya nito, nagkaroon ng kahalagahan. Nandun ang attributes niya, nahulog siyang araw at kailangan lumabas ang attributes niya para iligtas. For the meantime, for a season. Kasi sino ba ang nahulog? Di ba ang flesh? Tama? Tama po. Kailangan siya ni-redeem. Kasi ipinanganak siya sa pamamagitan ng kasalanan. O, hindi yan ang ating subject ngayon, mga kapatid. Pero natouch lang natin. Isang araw, ito topic natin yan. John 10:27 verse 8. My sheep hear my voice. Look at that. And I know them. And they follow me. My sheep know my voice. And what is the voice of God? The Word. That is the voice of God, the Word. Marinig mo ang boses tinig ng Diyos? Marinig niyo ba ang tinig ng Diyos? Hindi yung tinig ko. Yung salita niya na narinig niyo. And I know them. Kilala niya sila. Kilala ba tayo ng Diyos? And they follow me. And I give unto them eternal life. I give unto them eternal life. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala talaga sinong maghihiwalay sa iyo sa Panginoong Diyos. No one sabi niya. Neither shall any man pluck them out of my hand. Okay? 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Ang pangangaral daw sa krus sa mga napahamak ay kamangmangan. But unto us which are saved, past tense, saved, it is the power of God. Amen. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel. Basahin mo, Brad. 1:16 ng Romans. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Lahat magsabi namin. So yun, kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, hindi natin ikinahihiya. Pero sa mga napahamak, meron talaga pala may perish talaga na tao. Ito, may mga napahamak talaga. Foolishness sa kanilang pangaral ng salita ng mensahe. 2 Corinthians 10:7, Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ, let him of himself think it's this again, that as he is Christ, even so are we Christ. Masahin mo sa Tagalog, Brad. Ang linaw nito. Sa aklat ng ikalawang Korinto. Jeez. Sa aklat ng ikalawang Korinto. Jeez. Jeez. Ang sabi, minamasdan ninyo ang mga bagay sa naharap sa iyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya kay Kristo, ay muling didilhin ito sa kanyang sarili na kung paano siya kay Kristo, kami naman ay gayon din. Amen. Think
let him of himself think this again, that as he is Christ, even so are we Christ, na tayo naman ay Kristo. Amen. Kasi pag sinabi mong what is Christ, the Anointed One. So, ang linaw po mga kapatid, na meron man, kung ang Kristo ay nasa atin, tayo ay Kristo. Niwala ko kayo? Amen. Sabi niya dito we Christ. Kung iniisip mo, at tiwala ka sa iyong sarili, if an trust to himself that he is Christ, let him of himself think it this again, that as he is Christ, even so are we Christ. Ang linaw. Amen. Ito na, celestial body tayo. Yung inner man. Tinawag siya ng Bible na celestial body. Okay? Ito. Kita nyo. Yung inner man, tinawag siyang celestial body. In 1 Corinthians chapter 15 verse 40, sabi doon, there are also celestial bodies. Sa labas talaga, baka pumunta sa tindahan. Okay? There are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. Right. Can you say amen? Amen. So, mayroong celestial body, mamaya, banggit natin to, may continuation to. In John chapter 3 verse 31, he that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. Right. Galing ba tayo sa langit? Amen. Wala pong aakyat sa langit yung hindi galing sa langit. Walang sino mang taong bumaba, aakyat, kundi yaon lang bumaba. Naniniwala ho ba kayo? Kasi ganito kung balikan natin ang pasimula natin, kapag foreordained before the foundation of the world, kailan ho kayo pinanganak, Sister Nora? 1949. Anong buwan? September 5. Lapit na. 1949. Pag sinabi ko, God chose us in Him on September 5, 1949, parang doon nagsimula ang pagkapili ng Diyos sa'yo. Pero pag sinabi ko, God chose us in Him before the foundation of the world, naniniwala ho ba kayo, bago pa lang kayo pinanganak, ay pinili ka na ng Diyos. Amen. Sapagkat bahagi ka ng Diyos. Amen. Niwala ho kayo, yung bumaba ka lang dito sa lupa para gawin ang purpose sa buhay. At magkaroon ka lang ng experience. Tingnan mo, bakit ang Diyos nagkatawang tao? Kasi ang Diyos hindi marunong umiyak. Marunong siya magalit. Marunong siya magsisi. Ang Genesis, nagsisi nung lumikha ng tao. Bakit po nung namatay si Lazaro, sabi doon sa Lazaro, umiyak siya? Yes. Ang katawang tao ng Diyos, doon niya na-experience siyang umiyak. Umiyak. Yes. Kasi hindi siya pwede umiyak nung wala pa siyang katawang tao eh. Right. Tama po. Dati hindi ka marunong umiyak. Pero nung nandun ka sa lupa at nagkatawang tao ka, natuto kang umiyak. Amen. Natuto kang tumawa. Alam mo na ang lasa ng mangga. Ano ang lasa ng grapes? Ano ang tamis ng asukal? Asin. Di ba ang Panginoon kumain din? Amen. Inihaw pa nga eh. Kinain niya. Amen. Nasal. Manginasal. Nagmanginasal kayo ang Panginoon. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Na-experience niya yun. Because He touched the 16 elements. Yes. If we speak about 16 elements, ito. Pero, bago pa man ang bagay na yan, alam natin kung ano siya. Yes. In the beginning was the Word, and the Word was God. Hallelujah. Amen. At alam niyo po, basahin natin. Basahin mo sa John 1:12. Para
Naniniwala ko kayo na bago pa man tayo pinanganak, tayo na talaga. Sa aklat ng 1 Kapitulo 1, versikulo 12 ang sabi, Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay? At sa Teka lang. mga Pag sinabi natin, bakit tayo anak ng Diyos? Dahil tinanggap natin siya. Okay? Tuloy mo. sa mga tuwid bagay ang nagsisipalataya sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan. 13. Ng mga ipinanganak sa hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman. Okay? Na ipinanganak na hindi sa kalooban ng dugo, ni sa kalooban ng laman, tuloy, Ni sa kalooban ng tao, kalooban man ng tao, kundi ng Diyos. si. May mga ipinanganak sa mundo ito na hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, hindi sa kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ipinanganak tayo? Sinabi ng Bible, kapag hindi kalooban ng Diyos na ipinanganak tayo, hindi po tayo sa Kanya. Linaw. Amen. Sabihin natin doon, hindi, pinanganak ka dahil sa mama at tatay, mama at papa mo. Teka lang. Oo, ang DNA test ko, pero pagdating sa new birth. Amen. Okay. 2 Corinthians 5:1-3. For we know that if our earthly house, alright, ito na, earthly house, meron palang earthly house, hindi po itong bahay na to. Ito, house to, templo. Amen. For our earthly house of this tabernacle will dissolve, pag sinabi natin dissolve, perish, paras yan, dissolve, perish, destroy, hallelujah. We have a building of God, an house not made with hands, eternal. In what? In the heavens. Saan ang heaven? Bakit dami atang langit to? Ilan ba langit? Isa lang ba? Pero bakit parang heavens, ang dami ng heavens? Bakit heavens? Eternal in the heavens. Bakit may heaven ako? May heaven kayo. Amen. Madami. Diba? Ang sa kanan ng langit ay nasa inyo. Ang binasa natin sa Lucas 17. For in this we groan earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Sabi ni Paul, we are groaning earnestly desiring to be clothed, na mabihisan tayo with a house which is from heaven. Yung house na yun ay mabihis natin. Look at that. Maibihis, clothed. Ginamit ni Paul, clothing. Ibihis. If so be that being clothed, we shall not be found naked. Amen. Kapag naibihis natin yon, ay hindi na tayo masumpungan. Hubad. Ano ba talaga, Pastor? Nasa loob ba siya o ibihis natin? O ano ba talaga? Ibihis, nasa loob. Inner ba? Nasa loob. Ibihis. That is the word, the robe of righteousness. Amen? Diba sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Matthew 6:33 yun. Okay? So, kapag nabihisan tayo, hindi tayo mga masumpungang hubad. Bakit hubad tayo sa harapan ng Diyos? Because of sin. Kasalanan. Ba't naibihis natin ang Panginoon? Naibihis ba natin? Tingnan natin kung bakit nabihisan na ba tayo. Verse 16. Talog tayo 16. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yet do we have known Christ after the flesh. He now henceforth know we him no more. In 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Nabihisan na ba to? Amen. Are you with me? Amen. All things are passed away, behold, all things become new. I believe nabihisan na to. Amen. Nagsuot na siya ng bago. All things are passed away na. Right. Madaling salita, sa verse na ito, sa chapter na ito, sabi ni Paul, naglong ako ng
bihisan. Pagdating ng 17, nabihisan siya. Sapagkat hindi na siya sumpungang hubad sa harapan ng Diyos. Right. Amen? Okay. The first man is of the earth. 1 Corinthians 15:47. Earthy. The second man is the Lord from heaven. I said, earthy, such are they also that are earthy. And I said, heavenly, such are they also that are heavenly. So, dalawang tao ang nasa akin. Yes. Yung laman at yung nasa loob, which is Heavenly. the heavenly. Celestial, inner man, faith, ano pa, revelation, seed, whatever you call it. Jesus Christ, God, eternal, o ano mang tawag mo doon. Yun. Amen? Okay. And as we have borne the image of the earthy, kung paano tayo nagtaglay ng makalupang anyo, we shall also bear the image of the heavenly. Ay nagtataglay rin naman tayo ng makalangit na anyo. Amen. Dalawa pala anyo natin, Amen. makalupa at makalangit. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Praise God. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, yung earthly ba, nag-inherit the kingdom of God? No. He experienced the kingdom of God. Right. But he cannot. Iba yung experience sa intent. Tama? Ano bang kaibahan ng experience sa intent? Nararanasan mo lang. Ito, nakakaranas lang siya ng kabutihan ng Diyos. Right. Kaya nasasabi mo, God is good. Yes. Bakit? Yes. Na-experience mo yung good ng Diyos eh. Pero ang pumasok siya sa kaharian ng Diyos, hindi pwede. Amen. Tama? Amen. Hallelujah. Now this is brethren that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. 15:50. Now this I say, 51. Behold, I show you a mystery. We shall all not sleep. Natalakay natin ito nung nakaraan. Tungkol doon sa rapture. Tuloy natin. Ito, 53. For this corruptible, 1 Corinthians 15:53. For this corruptible must put on incorruption. This mortal must put on immortality. Put on. Yung kaninang binanggit natin, kanina sinabi ni Pablo, we are longing for that heavenly house that when we put on, sabi niya, ay hindi tayo masumpungang hubad. Ngayon, sabi na dito sa 1 Corinthians, put on na. Ibinihis niya na. Hello? Naibihis na ba? Yes. When this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Nasaan ang kamatayan? Di ba ang sabi ng Panginoon, ang sinumang nakarinig ng aking salita ay mula sa kamatayan ay dadalhin ko sila sa buhay at hindi na sila makakaranas ng kamatayan. Amen. Ito na. Pag ibinihis mo na ang Panginoon, praise God. Yan yung binasa natin kanina. John 3:5 and 6, verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Dalawa. Amen. Dalawa po talaga. Salamat na lang, may dalawa tayong pagkatao. Yes. Hindi tayo yung Peres kasi yung nakikita ng Panginoon doon sa mga Pariseo, isa lang nakikita niya eh. Wala silang inner man eh. Ang loob nila, bulok na mga buto ng tao. Tama po? Walang nakitang seed ang Lord. Pero salamat doon sa isang babaeng makasalanan na dinala sa kanya, may nakita siyang seed sa loob. Amen? Thank you, Lord. Amen. Amen. Romans 8:5-10. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Itong flesh na ito, di ba? Ginagawa niya ang gawa ng laman. Kumakain siya ng karnal na bagay, kumakain siya ng gaham, kumakain siya ng kung ano-anong kinakain niya. Do mind the things of the flesh. Kailangan naman mag-desire siya ng spiritual. But they that after the Spirit
the things of the Spirit. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God, neither God indeed can be. Carnal, spiritual. Salamat, merong dalawa akong pagkatao. Yung spiritual ay lumalabas dito, at for the meantime, in the season, ito ay nagiging spiritual. Spiritual person. Okay? Amen? Amen. So, then that they are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, so be that the Spirit of God dwell in you. Spirit of God dwell in you. Saan daw? Sa atin. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung walang Espiritu ni Kristo, ay hindi kanya. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Amen. Oh, praise the Lord. Can you say amen? Amen. Galatians chapter 3, 27, 29. For as many of you has been baptized into Christ, have put on Christ. Amen. Nabihisa na ba? Amen. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Amen. Basahin mo sa Tagalog, bro. Galatia 3:27. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 3, 27, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Amen. 28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Muli, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y ngay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Yan ang ano? Amen. Binihis nga. Ano yung binihis natin? Si Kristo ano? Yung salita ba niya magkahiwalay? Because of that word. In the beginning was the word. And who is that word? Jesus Christ. Because the word was made flesh. And the word was God. Amen? Sabi ng Timoteo, without controversy, walang pagtatalo-talo, dakila ang kahiwagaan ng pagkadiyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaninong laman? Atin. Yan ang hiwaga. Yan ang misteryo na ang Diyos ay nahayag sa laman. Na si Kristo ay nahayag sa laman. Ibinihis mo si Kristo. Ikaw nga si Kristo. Amen. Kasi pag hindi mo sinabi, ibinihis ko na si Kristo. Halimbawa lang, bigyan kita ng simpleng halimbawa. Yung binihis mo, Lacoste na damit. Sabihin ko, wow, Adidas. Wow, Lacoste. Tama ba sinabi ko? Lacoste. Di ba? Amen? Nakuha niyo po ang punto? Amen. Kasi pag binihis mo si Kristo, alam mo sabihin ko, wow, demonyo. Pangit pakinggan, no? Pero pag wow, Jesus Christ. Kasi binihis mo siya. Kasi kung hindi ka maniwala, kung may spirito ka niya, at ibinihis mo siya, hubad ka pa rin until now. Amen. At hindi ka kanya. Yan ang malinaw na sinasabi ng Biblia. At hindi ka pagmana ng pangako. Wala kang karapatan anuhin yung Bible, basahin. Wala tayong karapatan. But thank to the Lord, blessed be the name of God, na binigyan tayo ng karapatan na magmana. Amen. Sino ba ang tagapagmana? Yung anak. But why we are called Son of God? Because of this flesh. Right. Amen? This is the Son of Man. This is the Son of God. Hindi po pag sinabi ko, Son of Man, Son of God, Son of David, tatlong tao yan ha. Tatlong Kristo yan. Hindi po. Yung isang Kristo lang Amen. ang nananahan sa ating lahat. Yes. Isang Espiritu lamang ng Panginoon. Pag sinabi yung Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, magkaiba. Dalawang Espiritu na nananahan sa'yo. Amen. Isa lang. Isa lang. Isang Espiritu.
Sabi ng Ephesians chapter 4. Sa Ephesians chapter 4, verse 4. Sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, versikulo 4, may isang katawan at isang espiritu Okay, dandahan. May isang katawan at isang at espiritu. isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa Isang pag-asa. na pagtawag sa inyo. Tuloy mo. Isang Panginoon, Isang Panginoon, isang isang pananampalataya, pananampalataya, isang bautismo, isang bautismo. Tuloy mo. isang Diyos Isang Diyos at Ama at Ama ng lahat ng lahat na siyang sumaibabaw sa lahat na sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat suma sa lahat, at nasa lahat. nasa lahat. Amen. 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 Yan, Diyos po. Apa. Yan na naman po ang hinahawakan ng di ba, hindi niya anak. Hinahawakan din nila yung sa lahat. Kaya sila yung pag-asa rin. Maraming humahawak. At yung ginawa ni Jesus doon sa cross, Para sa lahat. yun po ang nahawakan nila. Minsan din po nag-iisip din ako na tulad ng babae na yun nga po yung mensahe mo na yung pagkain ito ay para sa mga anak niya lang. Mhm. Eh, nagpagpili na ang narinig ko sa mensahe, narinig ko yung babae na pilitan niya kahit na yung mga tuta ay may karapatin din dumampot doon. Kaya talagang dumurama. Amen. Amen. So, sa madaling nakuha ko yung punto, kung ating pansinin, lahat po ay nagkiklaim. Pero ang tinitingnan natin doon, yung seed ng Diyos na nasa iyo. Yes. Yun ang tinitingnan natin, yung espiritu ng Diyos na nasa iyo. Kasi lahat hindi mag-claim. Bibigyan ko pa kayo ng halimbawa. Opo. Mga Pariseo, nag-claim sila na sila ay mga lingkod ng Diyos. Yes. Amen. Di ba? Pero, nakasumpong ba sila ng Kayo po. nakasumpong ba sila ng please, Tagalog, kalugduran, kalugdan sa paningin ng Panginoon? Di ba hindi? Kung basahin mo ang buong chapter 23 ng Mateo, ang tawag sa kanila, hipokrito, ano pa ang tawag nila? Lahing ulupong. Yan tawag ng Panginoon. Pero itong babae na ito, na may anak, na isang hintil, na nagpapamilit sa kanyang sarili, I believe that there is an inner man inside of her body. Kasi hindi siya magmapilit na ganun kung wala siyang binhi. Katulad sa atin. Paniniwala. Yes. Hindi ako magmapilit sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi ko nararamdaman na wala siya sa akin. Right. Tingnan mo Pariseo. Alam lang nila, may access sila sa Diyos. Why? Pinag-aralan nila ang schools eh. Pinag-aralan lang manuscripts eh. Pero, mga kapatid, deep inside, maraming gustong maglingkod sa Diyos, pero deep inside, They should ayaw know them talaga by nila their maglingkod fruits. sa Diyos. Yes. By their fruits, you shall know them. Yes. Sabi ng Panginoon. Amen. Okay ba? Amen. So, yun po ang ibig sabihin natin. Ang importante dito, yung inner man, yung seed ng Diyos na nasa iyo, yung celestial body na nasa iyo, yun yung mag-recognize talagang magmamapilit kang maglingkod sa Kanya. Hindi lang sa pamamagitan ng pagpunta sa church, hindi lang sa pamamagitan ng kung ano-anong bagay, pero naglilingkod ka sa Kanya sapagkat yung ang relasyon mo at pagkapili at pagkatawag mo sa Kanya. Amen? Ayan. Ayan. Itong fullness of time, next time lang natin to. So yun, bagay na yun natin nakita mga kapatid. Malinaw, there is a representation, may inner man, may celestial body, may seed, may spirit of Christ. Mga kapatid, isang espiritu na nasa atin, nasa lahat natin, at sumasa atin, mga kapatid. Isang espiritu natin. Amen. Okay? Nasa akin, nasa inyo. Kaya, pag wala kang espiritu ng Diyos, hindi ka Kanya. Tama po? Sa tingin mo, yung mga Pariseo ba, nagbabasa although sila ng Bible, may espiritu ba sila ng Diyos? Wala.
Masakit, ano? Brother Toby? Masakit. Nagbabasa ng Bible. Yung basahin nga natin, yung balikan natin yung 7:21-23 ng Mateo, tumatawag sa Diyos. Nagpapalabas ng mga demonyo. Nagpapagaling. Nagpropeseya. Gumagawa ng dakilang tanda. Tapos, Hindi ko kayo. biro mo sabihin ng Lord, hindi ko kilala. Sa side natin yun, masakit yun eh. Yes. Tanungin natin, ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Kasi ang sabi niya nun, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Ano ba ang will ng Lord? Sige, bago ko bigyan ng din, bago tayo magtapos. Ano, sa inyong kaisipan, Sister Nam, ano ang kalooban ng Diyos? Ito, bigyan ko na lang kayo ng simpleng salita. Balikan natin ang lumang tipan. Ano ang kalooban ng Diyos? Yung kalarawan niya. Kaya dahil, Kalarawan at kawangis. maging kawangis niya. Mm. Unang-una, dapat siya Adan sumunod sa instruction ng Diyos. Diba? Yun ang gusto ng Panginoon, yun ang kalooban ko, sumunod ka Adan sa lahat ng instruction ko. Kainin mo lahat ng bunga ng puno na nasa hardin, maliban sa puno na sa gitna, na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Huwag mong kainin, dahil sa panahon na kainin mo yun, tiyak kang mamamatay. So yun ang will ng Lord. Anong ginawa ni Dan? Didisobey niya ang will ng Lord. Alright? Kaya nung didisobey niya, nalabang niya ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari? Nahulog, nagkasala. Dahil siya perfect will of God. Para lumabas yung kanyang attributes. Right. Pagdating kay Noah, bigyan ko na lang. Anong kalooban ng Diyos? Gumawa si Noah ng daong. Amen. Right? At ang instruction ng Diyos, lahat ng papasok, ang will ng Lord, na lahat ng papasok sa daong ay maliligtas. At hindi mamamatay. Ilan ang sumunod kay Noah? 7. Kasama na yung mga hayop. Ano po? Maliban sa 7 na tao, wala na ni isa na sumunod kay Noah. Lahat ng tao na yun ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa tingin mo, kilala sila ng Diyos? Hindi. Ano ang kilala ng Diyos? Yung pamilya lang ni Noah, yung 8 tao na pumasok sa daong. Amen. Sila lang ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, dalhin ko kayo sa panahon ni Moises. Ilan ang nilabas ni Moses? Ilang milyon ang nilabas ni Moses sa ito? Almost 8 million people. Ilan lang ang nakapasok na adult na lumabas sa ito? 2 lang. Si Joshua at Caleb. Sila lang ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa madaling salita pala, kalooban ng Diyos ay sundin mo yung kanyang sinugo. Amen. Sino ang sinugo niya? Hindi po siya nagsugo ng mga taong sinugo niya eh. Sa madaling salita, hindi siya nagsusugo ng mga taong pilosopo, taong, dami, sa TV, makikita mo. Diba? Minsan nakapanood ako, bastusan eh. Nagbabastusan. Pero pinag-usapan nila, salita ng Diyos, hindi dapat ganun. Ang sinugo niya ay propeta niya. Amen? Once na hindi mo sinunod ang propeta ng Diyos, ay hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Kahit magbasa ka pa ng Bible, kahit pa i-memorize mo ang Bible, marami na akong nakamemorize Yes. sa Bible. Pero once na hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, basahin mo nga ang Brad, Roma 12:2. hanggang 2. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, 1 hanggang 2 ang sabi, kaya nga mga kapatid ko, ipinamamanig ko sa inyo ang alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Pangalawa, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo
sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip Tuloy. upang mapatunayan ninyo kung alin ang Mabuti. mabuti Okay, at kaya upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at kaaya-aya at lubos na kalooban at lubos na kalooban ng Diyos. ng Diyos. Can you say amen? Amen. So, ang kalooban ng Diyos ay you can read the Bible, meditate every time, but the true will of God is follow the man who's sent by God. Sa Roma 10, kung basahin mo ang Roma 10, paano sila makarinig kung walang mangangaral? Yes. At paano sila sumasampalataya kung walang magsasalita? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Paano ba sinugo ng Diyos ang tao na kanyang lingkod? Meron pong deklarasyon ng Panginoon. Meron pong anointing ang Panginoon na itong tao ay sinugo niya. Tama po? Hindi yun lang basta, I'm sorry po, ma-mention na natin. Hindi lang dahil sa membro tayo sa isang malaking organisasyon o malaking reliyon. Tingnan mo ang Pariseo, membro sila ng malaking reliyon, mga Saduseo. Pero hindi sila kinalulugdan ng Panginoon. Sana po. Ang maganda rito mga kapatid, na ibinigay natin ang ating sarili, nakinig tayo sa salita, at sumunod tayo. Yun ang pinakakalooban. I think that the perfect will of God is to follow the man of God. Amen. Yun. Ang isang simple lang na masasabi natin, ang tunay na lingkod ng Diyos ay nagsasalita ng kanyang tunay na salita. Hindi tayo namimili ng bersikulo. Amen? Uulitin ko po, hindi po ako propeta. Hindi po ako propeta, ha? Pastor po ako. Amen. Sa pagpatuloy ng pagsasaliksik, iyan ang masasabi ko sa inyo. Saliksik yan ang itong lumabas dito. Bye. Can you say amen? Amen. Ayaw mo wala eh. Di, mamaya ka na. Oh, nawala na. Praise the Lord. Amen. So yun, ang kalooban ng Diyos, yung sinabi niya, yun lamang ang makakapasok sa kariyan ng langit. Makapasok mo ba tayo? Amen. I believe Amen. na meron akong buhay na walang hanggan. Hindi ko naantay yung buhay na walang hanggan na darating. Kasi meron mga ganung paniwala, sis, nag-aantay sila ng marapture bago sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nag-aantay na mamatay bago magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit mo inaantay? Pwede mo naman matanggap ngayon at ngayon din. Once na tinanggap mo ang Panginoon at nasa iyo siya, nabubuhay siya sa iyo, sa loob mo, at kasama ka niya araw-araw, meron kang buhay na walang hanggan. If we speak eternal life, it is God. Amen. Eternal. After this life, there is life. Pag namatay ka, yung inner man, sabi ng 2 Corinthians 5 kanina, yung ang outward man mo ay nag-groaning, okay, nadidissolve, napiperish siya, outward man is napiperish, but the inside man, look at that, mga kapatid. Nagre-renew siya day by day, ano pa? Diba? Sa ating narinig na pinag-aralan natin kanina, kung naisulat niyo mga verse, gusto niyo humingi ng copy, meron lang, nandito po yan. Meron akong sinulat mismo, kahit hindi po dito sa PowerPoint. Nandito po. Ang gulo na itong isang ito. Ano ba ito? Oh, Never the one man lang yun. mamaya na nga lang. So, salamat sa Panginoon mga kapatid. Praise God. Ang Diyos ay nagpala sa atin Amen. tungkol sa kanyang salita. So, naintindihan natin ang predestination. Amen. Okay. Hindi yung predestinated ka dahil yun ang gusto mo. Na membro ka ng isang reliyon, na membro ka ng isang organisasyon, o na membro ka ng isang sekta, ay predestinated ka na. No. Hindi po. Ang linaw po ng sinasabi ng Bible that predestination is the seed. Yes. Ang adoption is in the flesh.
sa outward man, but the predestination is in the inner man, the celestial body. Kaya pag may celestial body ka, whether you like it or not, predestinated ka. Amen. Okay? Meron akong, bago ko isara to, meron akong nakausap. Sabi ko, do you believe that you are predestinated? Sabi niya, the church is predestinated. You are not the predestinated, but the church. Sabi ko, sino yung church na tinutukoy mo? Yung grupo, yung building, o ikaw? Yes. Sabi ko, anong ibig sabihin ng church? Kung alam mo, i-define mo sa akin ng church. Siya rin nag-define sa akin. Mga tinawag. O ibig sabihin, yung building ba ang tinawag? Ikaw ang church, ikaw ang predestinated. Pag meron ka Espiritu ng Diyos, ikaw ang church, ikaw ang body of Christ, predestinated ka. Amen. Can you say, praise the Lord? Lord. Hindi. Tayo po yung, hindi po yung grupo ha. Hindi po grupo. Pero dahil lang sa ating batas ay naglagay tayo ng ating pangalan. Amen. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Kumain tayong lahat mga kapatid. Walang tanong, Sister Lord. Walang tanong.